ang victory ay laging nasa ating pong Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang napako sa krus, namatay at nabuhay na maguli, at ang tagumpay ay kumbaga nagampanan niya o nagawa niya doon sa kanyang pagkapako sa krus. Mark Paul, dito sa Zechariah 3, parang ang larawan dito ay parang nasa korte, So nasa korte yung tayo si Joshua, tayo yung hinahatulan, tayo yung accused. Yes. At ang problema nito, may sala ba tayo? Are we guilty? Yes. Kasi marumi yung kasuotan ni Joshua eh. Tapos yung abogado natin si Kristo, yung kalaban nating abogado si Satanas. At si Kristo, ni-rebuke niya si Satanas. At yun nga po, yung pagre-rebuke niya kay Satanas, yes, it happens na everyday na, kumbaga, tinatalo niya yung mga bulong ni Satanas sa atin, yung pagtukso ni Satanas sa atin, tinatalo niya. Pero merong isang araw kung saan talaga naging victorious si Christ kay Satanas. At yun po ay doon sa cross. Okay? May masasabi ka dito, Mark Paul? Kung titignan natin dito, Pastor, yung dalawang presensya ay present sa iisang Joshua. May presensya ng anghel ng Panginoon at nandiyan din yung presensya ni Satanas. No? Dito, Pastor, makikita natin ang isang tao ay talagang marumi at tayo ngayon nire-represent ni Joshua. Pero dito, Pastor, kahit marumi tayo, ang napakagandang makita natin dito, tayo ay nasa harapan ng anghel ng Panginoon. Ito yung sinasabi dito, no? At pero mga kapatid, hindi pa rin nawawala si Satanas, kundi nagagalit siya dahil sa meron tayong andun tayo sa harap ng Panginoon. Kaya kung titignan natin mga kapatid, no? Okay lang kay Satanas, magkasala ka, okay yun sa kanya. Ang hindi niya gusto, yun tayo lumalapit sa ating pong Panginoon. At kung gaano kaganda na kahit napakarumi, Pastor, nung kalagayan o yung damit na meron si Josue, the high priest, may magandang plano ang Diyos, no? Kaya kumbaga, Pastor, kagaya ng sinabi mo kanina, ang victory ay laging nasa ating pong Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang napako sa krus, namatay at nabuhay na maguli, at ang tagumpay ay kumbaga nagampanan niya o nagawa niya doon sa kanyang pagkapako sa krus. At dito nga, Pastor, ilalarawan na kung saan, paano naman tayo ngayon malilinis. Okay. So, Mark Paul, yung pagre-rebuke ng Panginoong Hesus kay Satanas, anong role natin doon? May ginawa ba tayo? O wala? O may kinakailangan gawin tayo? Ano ba naisip mo dito? Sa akin, Pastor, kagaya nung naging reaction ni Joshua, ano lang siya, kumbaga, ang trabaho lang natin ay makisang-ayon dun sa ginagawa ng Panginoon, no? Pero kung tayo mismo yung magre-rebuke sa kanya, hindi natin yung kakayanin, Pastor, sapagkat madumi nga no? Madumi. Kaya nga sabi ng Pastor sa chapter 4 verse 7 ng Santiago, napakaganda nung sinabi dun no? Basahin natin ganito. Sabi dyan, pasakop na kayo sa Diyos. So yun yung una, no? Ang sinasabi ng Santiago, kailangan magpasakop tayo sa Diyos. At yung sunod, dapat magsalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So ibig sabihin, Pastor, nagiging bunga ng ating pagpapasakop sa Diyos na andito na sa harapan ng Panginoon si Joshua. Yung gagawin ng ating Panginoon ay yung pag-rebuke naman doon sa kaaway na si Satanas. At ang gagawin natin, Pastor, magsisisalangsang tayo dun sa kanya. Kumbaga, yung kagustuhan nga ni Satanas ay hindi na natin magiging gusto dahil sa pag-rebuke na ginawa ng ating pong Panginoong Diyos. At ang mangyayari ng Pastor, napaganda nung huli. Yung tatlong phrase lang yun yung sinabi sa chapter 4 verse 7 ng Santiago. Ang sabi doon, tatakas siya sa inyo. So ibig sabihin, Pastor, ang ginagawa lang talaga natin bilang mga mananampalataya, naigasang-ayon tayo sa kung ano yung ginagawa o yung kumbaga plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi kung hayaan natin, Pastor, na tayo na mag-rebuke doon, wala tayong kapangyarihan para ma-rebuke din. Yes. Pero ang lang din, Mark Paul, dapat hindi tayo magpatalo. Yes. Dapat hindi natin sabihin na ang lakas ni Satanas, magpapatalo na lang ako. Yes. So kapag sumuko ka kay Satanas,
walang mangyayari sa'yo, talagang matatalo ka. Pero ang ang opposite doon is manampalataya tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa Kanya. At yung victory niya, ibibigay niya sa atin. So, hindi po mapupunta sa atin yung pag-rebuke ni Jesus kay Satanas, yung victory ni Jesus, kung wala tayong pananampalataya. Yun ang kinakailangan natin gawin, Mark Paul, manampalataya tayo and the victory will be ours. Okay, at yun yung una. Ginagawa ng Diyos para maligtas tayo. Nire-rebuke niya si Satanas, tinatalo niya. Yun ang magandang balita doon. Binibigay niya sa atin yung victory niya.